Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Kristen. Ronald Llamas. Okay, at ito ang Heckle and Jive. Ayan, Ronald, alam mo, walang linggo na tahimik. Na boring. Na boring. Oh, wala talaga. At ito na naman tayo isang marami na namang pangyayari ngayong Kaya linggo sabi to. ng mga foreign journalists, not a boring moment, di ba, Oo. sa Pilipinas. No? Oo nga eh. At yun ang mga totoong journalist siguro, no? Yung mga nagsabi nun. Hindi kagaya ng mga iba na extortionist. Oo. Oo. Kasi mga Kaya, tago natin sila sa pangalang mga tika PGMN. Pera galing Maleta Network. Oo. Yun daw yun eh. Pero mo, bahala sila ng bahala sa maleta. Yung pala sila pala tumatanggap ng maleta, di Oo ba? nga eh. Tapos, on the defensive ka agad. Oo. No? Ang at stake daw dito ay press freedom. Ang at stake daw dito ay, innocent unless proven guilty. Eh, wala naman tayong problema ron. Yes. No? Although, napakarami ng ebidensya. Oo nga, at saka caught red-handed eh. Oo. May video, may audio, undeniable yung mga yun ha. Oo. At saka sa akin, bottom line, ganito yun, na palagi ko sinasabi sa mga tao na nagme-mental gymnastics. Oo. Alam mo, pwede naman kasing totoo na may nangyaring korupsyon Oo. na kailangan maimbestigahan at may ebidensya. Eh, dati pa natin binabanatan yun. Oo nga eh. At pwede ding sabay na totoo na nagkaroon din ng extortion. Oo. 'Di ba? Oo. Hindi ibig sabihin na Hindi exclusive yun. oo na dahil meron na to, wala to. Pwedeng nangyari yung dalawa na sabay. Pero ang pinaka-importante lang dito, Ronald, kasi sa mga viewers natin ay intindihin nila na kung meron kasi ikaw talagang ebidensya at journalist ka talaga, Oo. bakit nag-aantay ka pa ilabas mo na. ng oo tapos nakikipag-meeting ka? Ilabas mo na. di ba? Oo, meron. Ilabas mo. Pero, Conditional. Ano to? na-realize ko, pwede rin pala tayo humingi ng maleta. Oo. Sa kakabanat natin at mga alam natin eh. Pero naman ukay, di ba? Ukay. Parehas tayo, di ba? Sa Marikina Show Expo. Oo nga. Hindi kayo, di ba? Pero yung ano lang yung vintage na maleta. Ayan, pwede. Marami ron. Oh, yung Samsonite na ano. Marami binibenta ron sa Marikina Show Expo. Hindi pero Biro mo, press freedom. yun ang pinaglalaban daw nila ngayon. Di ba? Freedom of the press. Una, press ba yan? Yun na nga to begin with. Oo, press ba yan, no? Journalist ba talaga tong mga to? Press ba yan? Kalawa, freedom to extort? Kaya, Freedom to commit a crime? Yun ba yung sinasabi nila? Eh, Yeah. meron pa rito ang abogado dito sa Cebu. No, yung attorney Oliva. No, depensa ka agad. Hindi pa niya nakukumpleto yung ebidensya eh. Depensa na. Abogado pa naman siya. Sabagay mga abogado ganyan. Pati nga yung abogado mismo ni Mabanta sabi niya mahina daw ang ebidensya. Matatawa ka na lang. I'm like, hindi daw totoo lahat ng alegasyon. Teka lang, napanood mo ba yung mga video na nilabas ng NBI? Nandun siya mismo sa Manila Pen eh. Siya nag-negotiate, siya nag-follow up, siya tumanggap. Oo, siya yung nasa telepono, sabi, bigay mo kay. Oh. At alam mo, nabalitaan ko din na yung mga tumanggap na kasama niya, kakilala ko pala yung isa din dun. Ako narinig ko na yung si Mabanta dati pa. Oo. Na medyo may konting notoriety na operator para sa Uniteam na nag-ooperate for both sides. Mhm. All sides. Oo. And earning a lot. Diba? Yes, earning a lot. Yep. Yun ang kwan dyan eh. Yun ang marites tungkol sa kanya. Hindi ko siya kilala personally. Pero yeah. narinig ko na yung kanyang pangalan. Ako, Parang walang moral anchor. No? Walang concept ng right or wrong. Mas ang concept niya ay paano kikita. anong tawag mo doon? Oo. May term yan. May label yan, di ba? Psychopath. Yung sociopath kasi, alam niya kung ano tama, mali, pero gagawin pa rin yung mali. Yung psychopath, walang concept ng right or wrong. If you, alam mo, na-realize, sa psychopath parang Ted Bundy. Serial killers. Yun, di ba? Yung Ted Serial Bundy, killers. yung nahuli na, nakangiti pa, tuwang-tuwa, tapos parang, papakita ko sa inyo lahat paano ko ilulusot sarili ko dito. May ganun pa. Ganun ang mga psychopath. Sociopath, parang mga politiko natin. May concept ng right or wrong. Alam nila na mali yung ginagawa nila, pero gagawin pa rin, di ba? Pambihira talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung anong mas malala doon sa dalawang yun eh. Oo, kaya dapat sa 2028, walisin na yan. Yeah, totoo. Diba? Totoo. So, pag gano'n, walisin na. Anong isang paraan para mawalis yan? Impeachment. Impeachment, no? Yung mga nakaposisyon na, tapos yung mga nandyan pa,
i-outvote na. I-outvote. Tanggalin na. Sa 2028. Ipalit na yung mga Cielo Magno, Heidi Mendoza, Chel Jokno, Yan. Ayla de Lima, Yan. Kristan, Yeah. Christian Esguerra. Ipalit na yung mga yon, di ba? Pero Ronald, Ako, operator din naman ako, pero may concept ako ng right or wrong. buti naman. At pinipili mo naman yung tama, di ba? Correct. Okay, Oo. sige. Kasi matatakot akong Mga katabi halimaw. kita dito. Kasi Mga di... halimaw, i-operate ko talaga yun. No? Ayun, Mga- di ba? Yung mga masasamang tao, titirahin ko talaga yun. At minsan, hindi ka pwedeng maging puro. Alam mo yun na lang. kung ano ibig sabihin, di ba? Totoo. Okay, Ronald, sige. Pag-usapan natin, kasi ayoko naman yung buong episode dahil lang dun sa akin. Maliit na bagay yan eh. Ang mas importante dito, yung impeachment ni Sara Duterte. Yes. Nandito na tayo ngayon sa plenary vote. O, di ba pinag-usapan natin, pag hindi ito umabot ng 215, ay magtataka ako doon sa mga hindi bumoto ng impeachment. According to Terry Ridon, lumabas ngayon, sabi ni Terry, confident siya abot daw to over 200. Sinabi nga niya 215. Yung last time pala 215 din yung bumoto. Aba? Oo. Actually, may mga humabol pa, kaya umabot ng 260. Pero yung Yung initial? naakyat sa Senate, 215. Kaya sabi ko Ako, kung pwede ako 215. magbigay ng fearless forecast. Sige. Sariwang-sariwa. Ano? Go. Ha? Go. More than 220. Really? Fearless forecast yan. More than 220. Ronald, pusta tayo dyan. Nung isang araw lang, 180 yung sinabi ko eh. Oo nga, sabi mo more than 220. Fearless Sige. forecast. Sige, Ronald, kung 220. At posible pang umakyat. Sige, higher or lower tayo dito, pustahan tayo. Pag manalo ka, pag manalo ka, lilibre kita ng kape, gusto mo o Hindi, yung lunch? restaurant sa Marikina Show Expo. Ay! Yung sige. Chinese restaurant doon. Yung Masarap Chinese. yun eh. Yung may Chi- Chinese doon, may Italian, may Chinese. Hindi diba? yung masarap na, sabagay, promote na rin natin, yung habanero masarap. Masarap din doon. Doon na lang, gusto mo? Sige, Pwede. kung diba? manalo ka, Oo. lilibre kita. Kung manalo matalo ka, lilibre mo ako. Lilibre kita doon sa coffee shop doon. Ayun. Uy, okay din ako doon sige. So 220 sige, malalaman natin. Pero lower o higher basta pag lower, pag 220, tie. sige. Tie, Hindi, pag Dutch Street yun. Hindi, pag 220, lilibrehin pa rin kita. Sige. Basta 220 and above. Yan. Mas mahaba yung PC mo sa akin eh. Pag below, kape. Yan, sige. So Ronald, sige. Paano ngayon to yung mga lumalabas, syempre bumabanat ang mga kampo ni Duterte ngayon na sinasabi nga daw yung AMLAC na mali daw, nagka-glitch daw sa BPI ng 1 zero. Hindi daw 2 billion, 2 million. Anong pinagsasabi nila? Hindi ko na maintindihan. Hindi ko maalam. Nagkakandara pa lang sila kakapaliwanag eh. Ayun na nga, di ba? Iba-iba na yung kwento. Going into impeachment, medyo kapos sila. Yeah. From Madriaga na hindi daw kilala. Yep. Absolutely. Never Yep. na-meet. No? May resibo. Hanggang dun sa AMLAC na others. Others daw. Yung sa At salin. dumaan lang daw sa bank account. Imagine mo explanation na yun. Isang account pa lang yan Yes. Hindi pa kasama dyan yung iba, hindi pa kasama properties, Yep. kotse, mansyon, jewelry, paintings, wala pa dyan Tapos ikatlo, yung yung splice na grape threats. Na Splice daw, oo nga. Tapos ngayon, pati itong kay Mabanta, no? Hindi daw nila kilala yan. Bata daw ni BBM yan. Yun ang nakakatawa doon. Nilalaglag na. Nilalaglag siya nung mga DDS troll nakasama niya. Kaya nga natatawa ako eh. Pero talagang nagulat ako kasi bakit nila dinidistansya sarili nila? Hindi ko maintindihan yun bakit biglang nagdistansya sila? Siguro alam nila na huli na eh. Natakot sila na madadamay? Alam nila dahil. O masisira yung reputasyon? Yung PGMN yung main nila ngayon eh. Main platform nila eh. Oo. Diba? Nandun lahat eh. Nandun totoo. lahat yung mga talking heads nila, di ba? Oo, totoo. Pero yun... Ito nga si Guanzon, depensa ka agad eh. Yung kay Guanzo, nakakatawa doon sa Mark Money, sabi niya. Diba? Saan daw galing yung pera? Sabi ni Matibag, attorney naman. Attorney ka, alam mo ang proseso ng entrapment. Tawag dyan budol money. Hindi mo ba alam, parang sabihin mo na saan nanggaling yung pera. Ano ba naman? Yung tunay lang yun, nakapatong sa taas, di ba? Oo nga, sabi talaga to. Pero At saka ang entrapment, hindi yan set up. Ang entrapment, ginagawa talaga.
sa mga kriminal, Yes. sa drug lords, di ba? Kunyari, Drug- magpapanggap kang bibili. Oo. Yung pala, asset na kanyan, pinapalibutan na pala, no? Parang napapanood sa sine yan eh. Yun na nga eh. Napapanood sa sine yan, napapanood sa telenovela. Yup. Di ba? Anong sinasabing setup? Yeah, No? totoo. Entrapment ay mismo ang Supreme Court sinabi na legitimate yan, di ba? At kunyari, bahagi ng law enforcement. Pero paano, actually kahit naman sabihin na natin, sabihin nating setup, pilitin ko lang tong mental gymnastics ng setup. Kung isipin mong setup, bakit nasa Manila Pen ka? Sineset-up ka. Bakit ka nando doon? Nakikipaglabang ka na, ba't mo ako bibigyan ng 75 million? Ha? Anong kailangan nyo sa akin? Ganun ba ibig sabihin? Anong setup? Pumunta ka doon on your, tinutukan ka ba ng baril? Hindi. Hindi, tsaka blow by blow eh. Naka-record eh. Oo nga, hanggang Naka-record pag-deliver from ng nego, pera, telepono. follow up, no? Lahat. To lipat, no? Tapos to, give the money to ganun naman. Tapos sasabihin mong nakamask yung dalawa kong tao, di ba? Tapos, binigay yung pangalan. Ang peninsula, lumipat ng kondo, di ba? Yung ganun ba? Valle Verde sa yun. Country Club, oh. Yan, no? Palipat-lipat eh, di ba? Talagang sago. Anyway, okay. So Ronald, sige, balik tayo sa usapan ng impeachment. Ngayon, mukhang pagkatapos ng boto sa plenaryo, abot to sa Senado. Yes. Ngayon, sa Senado na ang labanan. May mga senador dyan na nagsabi na i-oppose daw nila itong papatupad ng Senate trial. Oo. Pipigilin daw nila. Oo. Pwede bang gawin yun? Yan yung mga ugok nung last year pa. Yan yung mga ugok na Natira. sinasabi na pwede daw i-reject. Diba? Yung after ng 4 months na forthwith ni then Senate President Jesus Escudero, no? Pag akyat talaga, hindi na nila mapigilan bago mag-break. Ayun, may ino-oppose na hindi daw tatanggapin. Wala namang ganung karapatan o kapangyarihan ang Senado para gawin yun. Ang kanilang kapangyarihan to convict or not to convict. Diba? No? Tapos, nag-unite sila para technically hindi sila maipit. Remand daw. Clarificatory daw. No? Ganun. Para hindi daw rejection. Ngayon, inuulit na naman. Rejection daw. Ang dami nilang staff. Hindi ba nila pwedeng pag-aralan yung constitutional provision sa impeachment? Isang buong article yun. Pero yun na nakakatakot nga sa ating Senado eh. Yung paano nila binabaliktad na at medyo nilalampas nila sa kanilang kapangyarihan yung trabaho na binibigay sa kanila, yung tungkulin nila. Ginawa na nga nila last year, di ba? Yung pag-archive ng Senate trial. Ang nakakatakot. Sa ngayon, tingin ko hindi naman nila makukuha yung numero para ma-archive yan. Yes. Pero the fact that they did it before, nag-iisip na naman yan ng paraan ngayon. At, di ba, nabalitaan ko nga yung parang sinubukan daw magkaroon ng Senate coup na naman. Dahil nga dito parating na to Yes. Gusto nila mabago ang Senate President ulit bago mag-umpisa yung trial pero hindi nila makuha yung numero. Yes. Tama yung sinabi mo, Chris. Nakakatakot ang Senado. Sa dami ng mga corrupt na mga senador, pero sa dami rin ng mga bobo, talaga nakakatakot. Ay, Pero alam mo ba ang kanyan? Alam mo ba ang numero niyan sa plaka ng mga senador? ano? 7. Ibig sabihin, sa rango, sa gobyerno, yan yung ikapito na pinaka-powerful. Tapos wow. yung Senate President, yan yung fourth in the line of succession. Wow. No? Fourth ba o third? Third. Oo. Yan yung, biro mo, ganyan ka-powerful yan. Tapos ganyang klaseng mga senador ang nakaupo. Yeah. No? Meron ka mga korap, Yep. meron ka mga taksil, May at mga meron ka mga bobo. 'Di ba? Talaga nakakatakot, no? Pero yan yung mga leader natin. Tapos ganyan, taksil, korap, bobo, Hindi ko alam kung ano yung mas nakakatakot doon sa tatlong yun eh. Yung Baka bobo, pantay. yung taksilo, yung corrupt. baka pantay, 'di ba? Dahil yung korap, marami sa kanila taksil din eh. Oo nga. Oo. Yung bobo, marami sa kanila taksil din. Oo. May At iba din, corrupt. bobo. Corrupt naman at bobo. All of the above, di ba? So Ronald, pag gano'n ano yung masasabi mo doon sa mga ibang senador na nagsabi na kahit anong mangyari, boboto sila para i-acquit si Sara Duterte? Alam mo, dapat sila, non-partisan. Pero in the real world, partisan naman talaga sila from the very start. Okay. Di ba? Pero dapat yan ay wake-up call sa mga bumoto sa kanila. Uulitin nyo pa ba na iboto yung mga walang hiyang yan?
No, mahiya naman kayo sa inyong mga anak. Kung hindi kayo mahiya para sa sarili nyo, mahiya naman kayo sa inyong mga anak. At least sa anak. Sabihin nyo, yan yung ating mga role models. Oo. Ha? Ha? Di ba? Okay. Oo. Pero Ronald, kung ganun sa akin siguro ang kinatatakutan ko lang ay yung mga numero. Kasi nga, we're one vote short of conviction if ever yung mga DDS senators, aminado naman itong mga DDS senators sila, ay wala ni isa sa kanilang bumaliktad. Alam nila yun Alam nila, hawak nila yung 9. 9 sila. Kailangan may isang bumaliktad. Mas optimistic ka Optimistic. Oo, Optimistic ba tawag mo dito? Tingin mo yung 15 ay sigurado na. Oh, yun na nga. Diba? Yun, okay. Diba? Okay. 6 doon, di sigurado Yes. Oo. Hindi, pero hindi. 6, 7, wala hindi sigurado. Hindi. Sige, ganito sasabihin ko, Ronald. Sige, gusto mong bagitin yung mga pangalan ng mga hindi sigurado? Ako na magbabanggit. Ikaw na. Sige, para lang, Oo. para ako na lang, kung may problema Hindi, ako. tsaka over the top na ako Sige, okay. So, tinawag ko ng taksil, korap, at saka bobo. sige, pero hindi. Sige, yung mga, sa sinasabi mong 6 na alanganin. 6, 7. 6 o 7 na alanganin. Sige, babagitin ko yung mga pangalan. Okay. Si Lauren Legarda. Yes. Si... Yung anak nun, nasa kabila na. Nasa DDS. Umaamin na yun. DDS yun. Okay. Si Mig Zubiri. Si JV Ejercito. Si Camille. At saka si Villar. Si Mark. Dalawang Villar. 5 na yan. Yes. Si... sino pa ba? Cayetano. Si Pia Cayetano. 6 na yun. Sherwin Gatchalian. Well, gumagano. Hindi, ito. 7 to. Bakit ko binanggit itong 7 to? Kasi, itong punto ko, Ronald, yung 7 yan, naniniwala ako sa integridad nila. Huwag ka masyadong matawa. Hindi. Huwag ka matawa. Yung kilay ko lang, umakit sa Okay, akin. hindi. Pakinggan mo muna to. Ronald, bakit? Kasi naniniwala ako na madadala sila kung saan pupunta ang ebidensya. Ngayon, kung mahina ang ebidensya at hindi nagbanta ng buhay ng presidente si Sara Duterte, hindi niya minimanufacture at finalsify ang kanyang salin, hindi talaga dumaan yung 6.77 billion sa account niya, kung talagang napatunayan na peke lahat yan at wala siyang ginawang mali, then i-acquit niya lang. Pero kung mapatunayan na talagang nag-livestream siya sa kanyang mga supporters na sinabing papatayin niya ang presidente, first lady at speaker of the house pag siya ay namatay, then kukonvict nila. Naniniwala ako na may konsyensya itong mga taong to. Sina Mig Zubiri, sina Pia Cayetano, sina the Villar siblings. Naniniwala ako na meron. So alam niyo na kung bakit Mr. Jekyll and Mr. Jive ang mga title nito. No, may positibo, may negatibo, may optimistic, may pessimistic. Sino ba yung optimistic sa atin? Ikaw. Ayoko ba yun? Hindi, pero at saka Ronald pa. Okay, sabihin na rin natin na Sherwin Gatchalian, for example, na campaign donor ni Sara Duterte. Campaign donor niya to Nagbigay siya, if I'm not mistaken, 12 million. One of the biggest campaign donors of Sara Duterte. Only behind Harry Roque. Yaman ni Harry Roque, 30 plus million. Naalala ko yung binigay niya. Saan niya nakuha yung yaman 30 plus. Pero yung salin ni Harry Roque, wala pa atang 50 million. Parang pero 30 million binigay kay Grabe, generous. Bakit kaya, Bakit kaya generous, Baka sa Pogo. Ayun na. Baka ba hindi niya pera yun? Sa Pogo. Baka paraan lang ng pagbibigay? Money laundering? Oo. So, yun yung point ko, Ronald, na kahit na si Sherwin, na campaign donor ni Sara Duterte, ay tingin ko naman, matinong tao naman to. Na nung time na yun, siguro tingin niya, sa bagay, I mean, I'll donate here, I'll donate there. Marami naman perang Gatchalian. Sige, okay, ganun. Pero tingin ko matinong naman sila. Ako, tingin ko yung 7 na yan, mas ang titignan yan is not just the evidence. Ang titignan nila, paano ba ang impact ng evidence sa mga botante? Mas yun ang kanilang pangunahin. Okay. No, ibig sabihin, dahil yan, nationwide ang kanilang constituency, ang kanilang mga botante. Hindi naman sila talaga mga judges Mga politiko na
napilitang maging hukom. Yes, I So, understand. ang dominant dyan ay yung kanilang pagiging politiko. That is why impeachment is not just a legal process. It is fundamentally a political process. Kaya ang kanilang calculation, paano ba ito makakatulong sa aking political future? Sige, Oh, I'm going to, again, ako naman, Yan, magiging ako ng konti, magiging mas optimistic. O sige. Mas positive. Mas idealistic ako. Yes. I'll be idealistic. Ronald, Mas cynical ako eh. Oo nga, yun na nga. Hindi, Ronald, kasi sabihin ko lang pag sinabi kasi natin ito ay political process, hindi to legal process. Now, you can correct me on this one. Pero ang paniniwala ko dito sa definition ng legal at political ay legal kasi ay ayon sa kung ano yung nasa konstitusyon at nasa batas. Political, ibig sabihin lang kasi nito in terms of impeachment ay bahala ang Kongreso mag-decide at ang Senado kung may nangyaring katiwalian, yung burden of proof nga, it doesn't have to be yung a certain level I mean, at the end of the Hindi day, siya real court eh. oo, kasi hindi nga real court. Kasi in other words, parang ganito yan may ginawa ka as your co-equal, sasabihin ko kung palpak ka o hindi, I can impeach you. On the slightest notion na naniniwala ako that you have betrayed the public trust. Kahit yun lang, di ba? Yun ang point ko. And it's political in that sense. Hindi ibig sabihin na dahil political lang to na, I have to watch out for my self-interest. Yun ang sinasabi ko lang. Na dapat pag sinabing political process to, it means ano ba ang nakakabuti sa ating bayan na hindi na kailangan magkaroon ng level of legal parang standards para itanggal itong taong to sa trabaho. Tama. Yun lang yun. Ako naman, dahil sa karanasan ko sa mga politiko, karanasan ko sa 2 impeachment, ay less optimistic ako at saka less positive. Dahil ang nakikita ko kasi sa mga politiko natin, lalo na sa mga senador, it has less to do with ano ba makakabuti sa bansa. It has more to do ano ba makakabuti sa kanila. Kaya very transactional. Maliban sa a small minority, karamihan sa kanila ang tinitignan ay paano ba makakabuti ito sa kanilang political future. Kaya nga carrot and stick Yung mga nagne-negotiate diyan, na wala akong kinalaman, ang tinitignan vulnerabilities. Ano bang interest nitong senador na ito? Ano ba ang kanyang vulnerabilities? Of course, walang aamin. Walang aamin. Pero in the final analysis, dun sa mayorya ng mga senador, yun ang dominant sa kanila. Kaya nga, yung siyam na minority, yun ay pwede rin, yung kalahati nun, pwede rin magbago ng posisyon. Just as halos kalahati ng majority, pwede rin magbago ng posisyon. Dahil nga, ang kanilang pressure point ay carrot and stick. Okay. So, by the way, batay sa karanasan ko okay, sige. Ronald, I'll take your point And by the way, I see the world kasi through orange-colored glasses. Yan. Kaya medyo hindi ako as cynical as you. Yan. Ganda ng product placement ko Okay, so ito Ronald. Ano bang tatak niyan? Ano bang... Hindi ko alam kung paano to pronounce sizes. Pero nasa Shopee to okay. Kaya tuwan-tuwa ako Actually, maganda to kasi lumilinaw yung paningin ko. Meron mang ganyan na green yung kwan? Meron, blue. Lens? Blue. Hindi, gusto ko green. Green. Para lahat mukhang pera? Para DDS. Para DDS. Pero nakakalinaw to Nagiging mas malinaw yung mukha mo. Yan. So, Ronald... Buti na lang, hindi ako kasama dyan sa mga negotiations na yan. Oo, totoo. Di ba? Pero Ronald, ito lang Ito, sige. I'm going to take that cynical point that sinasabi mo. Okay, assuming cynical tayo, well, ikaw hindi assuming. You are cynical. Let's assume na cynical din ako, Ronald. Tingnan lang natin to. Okay, ito yun. Dalawa yung nakita kong problema natin. Okay, unang-una, hindi problema actually. Hopeful ako. Bakit? Yung mga Villar, tahimik ngayon. Sobrang tahimik. Parang maraming kaso yung kanilang negosyo. Hindi, yun na nga Parang baka wala. O baka mawala. Baka maayos. Baka biglang mawala lahat to. At napansin mo, hindi mo sila nakikita sa kahit na anong... Tahimik. Kasing tahimik nung isang bato. Tahimik, di ba? Oo, di ba? So, unang-una yun. Unang-una. Tapos, pangalawa, meron kang mga... mga sina Mig Zubiri, for example. Taga Mindanao. Pero... nagpa-commission siya ng survey. Yung survey na lumabas. Napalsay siya. Na 8 points na lang ang difference. Ni Sara at ni Lenny Robredo. Tapos against
Raffy Tulfo, Nalatay. pantay. Oo. Wow. Diba? So, tinitignan niya yung kanyang political future. Yun na nga, Saan ba siya mag-i-invest? Diba? Exactly. Oo. At bilang, ano ba ang interest niya dito, di ba? Para malaman niya kung paano siya papanig. Lalaro. Paano siya lalaro? Oo, kasi gusto niya manalo. Nagiging cynical ka na. Hindi. Hindi, nakikita ko lang yung mga kilos at palagi ko naman sinasabi sa viewers natin na wag niyo kakalimutan lahat to teatro. Teatro, political theater. It's about perception. Yes. Oo. At optics lahat yan. At anong nangyayari behind the scenes? Marami. Kaya importante na wag na tayo magpapabudol sa mga nakikita lang natin o yung mga pinepresenta. Okay? Pero hindi ko sinasabi maging conspiracy theories, pero tignan mo yung mga inner workings ng mga to. O kaya manood ka ng mga programang tulad nito. Kasi ito marami itong alam eh. Ako naman nag-a-analyze ng ito, marami ito talagang alam. Kaya nga eh. cynical. Oo nga. So Ronald, okay. So having said... meron ka pang 4-5 senador Ah. na may mga corruption cases. Ayun pa. So isa yan sa papanoorin mo. Carrot and stick yan. Tutuloy ba yung kaso nila o hindi? Oh. Pag tumuloy, malamang talo impeachment. Yan. Pag hindi tumuloy, may chance ang manalo. Hindi. Baliktad, Ronald. Oo. Ibig mo sabihin, depende kung anong takbo ng impeachment, malalaman natin kung matutuloy o hindi yung mga kaso. Yes, pero ang indication niyan kasi before impeachment eh. Ah. Magnenego yan eh. Okay. Magnenego yan eh. Tutuluyan nyo ba kami o hindi? Sige. Tutuluyan nyo kami, di ka. Kahit makulong kami, maghihintay na lang kami ng less than 2 years. Sige. Dahil... Sa bagay. dahil yung hindi namin i-impeach, baka maging presidente. So, ipapardon kami noon. Diba? Sigurado daw yun eh. Diba? Okay. So, parang di ba, si Enriles, si Jinggoy, si Bong Revilla, si Gloria Macapagal-Arroyo, si Gigi Reyes. Right. Di ba nakalabas sila? Robin Padilla. Nakalabas sila. Absolute pardon. Diba? So tignan mo tignan mo yung mga binanggit mo, Ronald. So dito naman sa nangyayari ngayon with the flood control, tapos itong impeachment, nagsasabay eh. Okay. Correct. Chis Escudero, for example, nasama na siya sa Blue Ribbon Committee Dalawa report. kaso niyan. Nasama din si Joel Villanueva, si Jinggoy, at si Marcoleta nasama. Di ba? Oo. 500 Lumalabas, million na allocables, di ba? Pero at the same time, sige, ako naman again, I'm going to be the eternal optimist. Okay, para sa akin lang. With kanyang klaseng glasses, talagang optimistic ka dyan. Hindi, pero Ronald, bakit ako optimist? Kasi ganito ang para sa akin. Hindi naman ibig sabihin dahil na meron kang budget allocation na may ginawa kang kalokohan. Di ba? Okay. Pigilin mo sarili mo. Pipigil ako. Pero yun ang point ko. Pero let's see where it leads. Pero ang point ko lang ito. Bakit nga hindi pa mapirmahan itong Blue Ribbon Committee hearing report? At ito na impeachment parating na. May kinaugnayan ba itong dalawang Siyempre, to sa timing? mga magkakaibigan yan eh. Oo. Sabi niya, kung ito makakasuhan, baka ako rin. Kung ito may nahanap, baka may mahanap din sa akin. Di ba? At siyempre, mahalaga dyan, may mga pinagsamahan yan eh. Di ba? Magkakasama yan eh. No, for a long time. Kaya may mga nag-hesitate. Buti na lang, 7 na. 2 na lang ang kulang. Oo nga, 2 na lang. Dalawa na lang ang kulang. So, parang gumagapang eh, no? Oo nga. Parang gapang talaga, no? Oo. Dapat ang bilis lang yan eh. Yes. Ang bilis lang yan eh. Yung report na yan, supported by whistleblowers. Yes. Supported by evidence. Yes. Diba? Yung mga whistleblowers nagsoli nga ng bilyon, ng milyon. Ibig sabihin, merong mga smoking guns yung mga yan. Diba? Okay. So kung ganun, Ronald, meron na nga. Pero nga, ang nakikita kong nangyayari dito ay, yun ang ginagamit nilang carrot and stick. Dinadanggal na eh. So, yun ang tama ka doon. Ang tingin ko mangyayari dito, kung ma-impeach, baka may iba dyan, biglang suddenly, matatahimik na, sweep under the rug. Sige, ilulusot na natin to. Hayaan mo na sa ngayon. Pero, sige. Ako medyo magiging cynical ako dito sa puntong to. Ako naman ang optimist. Sige. Pero Ronald, tama ba yun? Na kung wari, ito lang. I-impeach ito, sinabihan for example, si Chis Escudero, o si Joel Villanueva, o si Jinggoy, na hindi ko alam magkano, pero parang baka umaabot ng magkano kayo. Baka malay natin kung umabot ng ilang billion pala yung nakuha nila.
halos kapareho lang o baka lampas sa nakuha ni VP Sara. Tapos sila ang manghuhusga. Parang may irony doon at may hypocrisy yun. Totoo. O paano natin Welcome to Philippine politics. Nakakalungkot naman, Ronald, Diba? yung ganyan. Hindi, kaya nga kinakailangan kayong tumakbo para Yeah, mapalitan na yan Diba? Alam mo, at saka yung sinabi mo yung sinabi mo ngayon na sa Senado kasi ang problema, magkakaibigan, may pinagsamahan, na parang mas mabigat pa yung pinagsamahan sa katotohanan, sa katarungan. Correct. Pambihira talaga Saka may mga hatian na dati yan, no? No. Yun. May mga hatian na yan, gagawin ko ito, gawin mo yan. Walang labasan, no? Walang expose. Dahil pare-pareho naman tayo Di ba? Pare-pareho naman tayong may allocables. Pare-parehas naman tayong may insertion. Di ba? And again, like I said, pare-pareho naman tayong may 10 to 20%. Ganyan parang sa mga contractor, institutionalized na yan No? Parang bahagi na yan ng negosyo. No? Dito sa Pilipinas. Yun ang masama rito No? Tapos sasabihin ng gobyerno, wala kaming fiscal space, wala kaming pambigay ng mga subsidy sa mahihirap during a time of economic crisis. ay, Diyos ko. Wala kaming mga kulang yung ayuda, 'di ba? Kulang. Kitang-kita mo naman yung daang-daang bilyong ninanakaw. Hindi lang ngayon kung hindi ng previous government. Ronald, alam mo, sa dami ng ninanakaw ng ating mga gobyerno, mga officials natin. At saka ang sinasabi mo, lahat nagnanakaw? Hindi naman lahat, pero marami. Marami. Oo, marami. Kasi kung sinabi mo sa akin lahat, lalo na, ang tingin naman nila, karamihan naman hindi nauhuli. May ilang nauhuli, pero karamihan hindi naman nauhuli. So, ba't kami matatakot? Gagawa na lang kami ng firewall. Yeah. Gagawa kami ng kwan para hindi umabot sa amin. No? At di ba nangyari kay Bong Revilla? Oo nga. Yung chief of staff niya ang nakulong, hindi siya. Paano yun daw ang tumanggap? Chief of staff mo tumanggap tapos ikaw wala kang kinalaman, di ba? Para kay Enrile. Namatay sa kulungan. Namatay ka? Namatay. Para pag ako yun, parang pelikula, di ba? Pag ako yung chief of staff na yan, sis kakanta talaga ako. Diba? Bakit ako makukulong? Walang iya ka. Unless talagang loyal ka. No? Take one for the team. Diba? Sorry ako ito lang sabihin ko sa'yo, Ronald Ako, loyal ako sa katotohanan. Tama. Ibig sabihin nun, kung mali ka, Ronald, kung ikaw may ginawa ka mali, ako una tatawag sa'yo, Ronald, mali yung ginawa mo. Pero, kahit ibig sabihin nun, mag-friendship over tayo, di friendship over, pero mali ka pa rin. Pero ang kasinungalingan kasi, kapatid yan ng magnanakaw. Di ba? Kaya nga, meron ka mga peddler of fake news na extortionist. Di ba? Meron kang mga peddler ng disinformation na mga extortionist. Di ba? Dahil magkakapatid yan No? Magkaugnayan Di ba? Kawawa naman yung mga fall guys. Oo nga. Pati si Enrile, naalala ko, si Gigi Reyes, kinulong. Ang tagal din. Diba? pero nagawa ng paraan. Nagawa ng paraan. Natawa nga ako sa pagpapalaya doon Oo. Ang sabi doon, hindi ko waran to Basta ang sabi doon, parang humanitarian Parang gano'n. Yeah. Kasi matanda na at hindi ko alam. Pero itong pinaka nakakalungkot doon, tingnan mo. Enrile, nakalusot sa hustisya. Nakaabot siya sa impyerno na hindi nakapunta sa selda. Humanitarian din yun. Out of humanitarian na. Grabe. Yung kay Kwan, kay Jinggoy tsaka kay Bong Revilla, non-bailable yun Pero pinalaya. Hindi mo pwede i-pardon ng non-bailable. Yun dati. Yun dati. Yun ngayon. Pero si Jinggoy, nakadalawa na Ito kung sakali, ikatlo na. Kaya, take 3 na. Kaya nga Ronald, tingin ko kaya ang dami ng mga korap ngayon sa politiko dahil yun na nga since 1986, since we had our freedom and democracy back, wala talagang humabol sa mga korap until panahon ni Pinoy. Yes. At ito ngayon. Pinagmamalaki ko yun. Kasi totoo naman, tignan mo. Pag magkaroon kami ng whip of corruption, tanggal kami. Fake DVDs na nga, nag-resign na ako. Oo nga Pero, ano ba yun? 20 pesos, di ba? Pero in fairness to this administration, Ronald, para sa akin, I mean, kung tutuusin, ngayon lang din ako nakakita ng ganitong level na naghahabol ng mga korap and it's very unexpected. Yes, Kumbaga, sabi nga ni Cardinal David, biro ng tadhana. Yun, diba? Hindi na inaasahan. No? Na dito manggagaling where this is the unlikely, I mean,
cliche ito, I'm not saying it verbatim, pero I mean, ito lang ibig sabihin, parang yung the unlikely hero or the villain. Hindi naman hero, pero ibig sabihin, hindi mo inaasahan. Yun ang ibig ko sabihin nun. Yeah, yun ang ibig ko sabihin na parang itong anti-Tokhang, anti-EJK, anak ng diktador. Di ba? Yun yung sinasabi ni Cardinal. Yun na nga, the irony is, sobrang ironic talaga niyan sa akin. And I'm not complaining. Okay, ngayon, marami nagsasabi nga dyan na... Complain ko lang, dapat tuluyan na. Hindi pwede yung mga deals lang. Kailangan big fish na. Until hindi nangyayari yun, patuloy natin yes, kasi nga, right now, I think kalahati na to ay teatro pa rin. Yes. Para lang makatawid tayo sa 2028. Okay, yun ang tingin ko. Kaya wala pang nakukulong kung hindi si Bong Revilla pa lang. Yes. Ang kaibahan kasi, Chris, in my more than 40 years in politics, dahil nagsimula ako, 16 Wow. In my 40 years, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng panahon na talagang lahat ng ating institusyon, yung ating kinabukasan, ay nasa bingit ng bangin. Diba? Ito ba ay dadaus-dos, mahuhulog sa bangin, in the abyss, o ito ba ay aatras at magkakaroon ng bagong daan? No? Ito yung ngayon dito Nandun na tayo. At stake dito ngayon. Yeah. No? At ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-defining na moment sa ating kasaysayan. At least in my 48 years sa politika, ngayon lang ako nakakita ng ganito talaga. Marami na akong dilaanan. Tama. Dictatorship, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, no, etc. No? Pero ngayon talaga, no? Alam natin maraming problema, pero dito lahat ng problema parang nagsasalubong. Would you say, Ronald, na itong moment natin na to, itong panahon ngayon, ito na, would be as pivotal as EDSA 1? Very pivotal. 'Di ba? Very pivotal, no? Hindi ito dictatorship. Yeah. Pero yung collapse ng ating mga institutions are almost imminent. Yeah. Kung wala tayong gagawin at yung susunod na generation ay hindi magpa-participate. Yeah. No? Invasion, no? Betrayal, no? Traitors, unprecedented corruption, unprecedented impunity, mass murder. Di ba? Yep. Lahat nagsasalubong. Weakening of our institutions. Weakening of our moral fiber. Moral compass. Yes. etc. Lahat na. Yan, nandito sabay-sabay. Ngayon, tayo ba ay mag-emerge, no? Dito sa ganitong klaseng moras, ganitong crisis na may bago tayong political project for the next generation? Doon tayo hahatulan. Yes. Kaya very frantic ako sa mga ganitong klaseng mga exchanges. Dahil with the weakening of our educational institutions, ito yung nagiging alternative No, we're educating people as never before. Lalo na ngayon sa panahon ng social media, 80% ng mga tao dito naghahanap ng balita. Dito naghahanap ng impormasyon. No? Hindi na yung dahil nga yung education system mo gumuguho No? Kaya hindi ko pwedeng i-underestimate yung ganitong klaseng mga platforms. So kung ganun, Ronald, dahil umabot na nga tayo sa puntong to, no? Ano kaya ang pwede pa nating gawin para lang, hindi naman, nahihilo ako dito kasi there's a part of me medyo hopeless. Sa totoo lang. Kasi nakikita ko sa social media, nababasa ko yung mga komento, yung pagiging, hindi ko alam, yung may iba talaga sa atin, bulag na talaga sa katotohanan. Yes. Ako naman, dahil cup half full, half empty. Kanina, ako yung cup half empty, ikaw yung half full. Ngayon naman, ako parang pabalik-baliktad tayo ng ako naman yung cup half full. Diba? Dahil nakikita ko may pagbabago. Diba? Dati 80+% si Sara. Sa bagay. Ngayon, okay. 40+ na lang. 40% plus. Dati, alam mo ba, pag naglilibot ako sa mga OFW, 95-98% pro Duterte. Ngayon, lahat ng pinagsasalitaan ko in their hundreds and thousands, na-realize sila na budol sila. No? Itong last election, diba? Malakas pa rin ang mga Duterte. Pero, lumalakas na yung alternative. Yung third pole. Diba? Tapos ngayon, sa lahat ng surveys, hindi lang nagpa-plateau si Sara. By increments bumababa. At yung mga alternative sa kanya,
Kahit nagsabing hindi sila tatakbo, tumataas. So naghahanap talaga ang mga So tao. naghahanap ang mga tao. So merong nangyayari dito, no? Of course, malaki pa yung trabaho. Mhm. Pero sinasabi ko lang, merong mga naitanim na nagsisimula ng tumubo. Diba? May mga platforms na ganito na dati wala. Ikaw, narinig lang kita nung COVID eh. Oo. Sabi ko, sino ba itong ugok na to? Hindi ko naman kilala. Diba? Banat ng banat. Wala naman sa kilusan ito ah. Diba? So, dumadami yung ganito. Kayo yung mga nagsimula niyan eh. Ako, mahihain ako eh. Hanggang ngayon naman, mahihain pa rin ako eh. No? Pero, imagine mo, gaano karami ngayon yung ganito. Ibig sabihin, merong signs of hope. Yes. Diba? Merong silver lining. Merong islands, may green islands in a desert na sumusulpot. At ito ay nakakahawa. Dumadami ito. Totoo. Hindi lang sinisisi mo nakakahawa, ang hope nakakahawa. Sige. Hindi ako mawawala ng thank you, Ronald. Okay na ako ulit. Sige, may hope na ulit ako sa ating kinabukasan. So, Ronald, yung pupuntahan natin dito kasi wala pang ang ibang kandidato para presidente. At ngayon, si Sara Duterte nga, nagsabi nga na kahit naman daw hindi na siya vice president, okay lang naman daw. Tutulong pa naman daw sa kanyang kapasidad. At sinabi din niya, ayoko naman maging presidente. Baka panipaniwala ba yun? Ikaw yung unang nagdeklarang magpe-presidente ka, ang aga-aga. Ang tingin kasi niya, nung nagpakilala siya bilang presidential candidate, walang bump, walang talon. At bumababa pa. Tapos nakikita niya, yung mga nagnono, yung may disabawal o power, tumataas. So, ang gusto niya ngayon, baka pwede siya makakuha. Nagbabago yung tactic. Baka meron siya makuha. Para isip niya, ito akin na to eh. So, dito ako kukuha. So, gagayahin ko na rin sila. Yun ang ginawa ng tatay niya, di ba? Oo nga. 2 taon, sinabi, hindi ako tatakbo. Hindi tatakbo. Ayoko maging presidente. Diba? Tapos, ikalawa, sabi niya, sige, pag pinilit niyo ako, 100,000 bangkay, tatampak ko sa Manila Bay. Diba? Tapos, tama. diba? Tapos ikatlo, sige na nga, tatakbo na ako. Maglalagay ako ng bandera, sasakay ako ng jet ski, ilalagay ko sa isla. Merong Mindanawa na babae, naglagay ng tunay na bandera, tunay na jet ski. So, ibig sabihin, titignan mo yung campaign ng kanya, ng tatay niya, naisip ko ni Sara, baka pwede yun. Deny. Ayoko. Ayoko. May attraction lang ko na, disabawal of power. Oo. Parang wala kang lust for power. Pero alam naman natin, meron siya last. Kasi pag tinignan mo yung kilos, Oo. hindi yung salita, yung kilos. Sa kanya, taktika. Oo. Dun sa dalawa, kay Raffy Tulfo at kay Leni Robredo, talagang Ayaw nila. Oo, talagang pipilitin mo yan. Hindi yan taktika. Pipilitin natin, ibang usapin pa ako mapipilit. Diba? Yun na nga eh. Ito, malinaw, Gusto. nagbabago siya ng taktika, ng narrative, di ba? Kaya nga, ribbon cutting, speeches sa graduation. Oo, diba? mahinahon magsalita. Oo, hindi ako nang babato ng laptop. Hindi ako marunong magbukas ng laptop. Kaya diba? hindi daw siya pwedeng magbato. Sandali lang, Ronald. Gusto ba ng presidente na hindi marunong mag-laptop man lang? Nilas ka ako ni Christian eh. Sabi ni Christian sa akin, grabe banat mo ah. Para namang marunong ka magbukas ng laptop. Sabi ko dati, tinuruan mo ako paano magbukas eh. Saka ikalawa, hindi ako vice president. At wala akong balak maging vice president. Diba? Oo. At saka sa akin, Ronald, when I say, look at what they do, not what they say. Yes. Kasi si Sara Duterte, pag tinignan mo yung kilos niya, ever since, gusto niya maging presidente. Bakit? Kahit nung nanalo na ang Uniteam, day 1 pa lang, anong ginawa niya? Gagamitin ko yung presidential chopper. Hindi niya nire-request kay BBM yan. It's a command. Yeah. It is an order. Hoy, akin yung chopper ha. Parang isa yata sa dahilan yun, ba't nag-away sila ni First Lady? Oo. Diba? Sure. Yung paggamit ng chopper. Kasi vice president ka, bakit si BBM, honestly, tingin ko sobra siyang agreeable. At least in yung harap-harapan agree. Itong isa may sense of entitlement. Oo, yun na nga. Diba? I deserve all of this, diba? Oo, parang toxic relationship, Oo, di ba? diba? May Oo. abuser, may victim. Oo. Parang gano'n niya. Sabi May niya, karanasan ka sa ganyan, no? may hugot, ano? pero ang pinag-uusapan natin, yung relationship ni Sara Duterte at ni BBM. Shift agad, eh. Oo, tapos hindi lang yun Hindi lang yun sa chopper. Pati yung confidential fund. Tingnan mo yung pag-umpisa nun Wala talagang confidential fund ang Vice President. Anong ginawa ni Sara Duterte? Bigyan mo ako ng confidential fund. 250. 250 million.
Si BBM, anong gagawin ko dito? Ang kulit. Bigyan Bigyan mo ng kalahati. 125. Na inubos, hindi pala in 11 days. In one day, One day. withdraw agad. Oo. O tapos, Ganda nga Ronald, nung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag sabi niya, ano ba akala nila Guanzon? Wala kami intelligence fund? Ang NBI, may intelligence fund dahil trabaho namin yan. Hindi yan katulad ng iba. may banat pala ganun si, si Hindi katulad ng Melvin iba. Ano Matibag. naman Education Secretary? No, paano Yeah. mo gagamitin yung intelligence fund, di ba? Oo, ginamit na naman para red tag yun eh. Pero ito pa, May hugot. ito pa babanggitin ko tungkol dyan sa confidential fund ito. Naalala ko nung sinabi pa nga recently doon sa impeachment hearing ni Sara Duterte. Sabi niya, forget sinong kongresista to sinabi, anong safe house ang worth 250,000 a night? Oo. Alam mo ko ano? Ano? Manila Hotel Presidential Suite. Meron. Meron palang gano'n, no? Alam mo kung bakit nasabi ko yan? Oo. Kasi mismo, nung nandun ako sa presidential suite, kausap ko yung mga tao. Baka ma-fire itong mga tao. Ayoko naman. Basta nakausap ko, mga taga Manila Hotel. Oo. Sinabi, sir, alam mo ba sino nandito last week? Nung same time na, nung nangyayari itong confidential fund ni, Sara Duterte po. At yung entourage niya. That's 4,000 euro. Yan yung mga pinakamahal na hotel sa France. Presidential suite ng Manila Hotel. Hindi ko sinasabi doon pumunta yung confidential fund. Hindi ko sinasabi safe house yun. Wala kang sinasabi. Ang sinasabi ko lang, nagkataon, same month, na nirelease yung 125 million, tapos bigla na lang, nagma-Manila Hotel. Tapos sino yung informant nila? Sino yung pinoprotektahan nila sa safe house? Sila mismo yung nandoon. Correct. Yun lang. Hindi naman magsisinungaling tong mga nagtatrabaho sa Manila Hotel. Hindi. Yung pagkwento pa nga nila sa akin, natutuwa sila eh. Alam mo sir, sino andito last week? Sino? Kasi, Siyempre, kikita yung hotel, di ba? at saka tip nila malalaki. Sabi na sir, alam mo, sabi ko, sino ba nagre-renta ng mga ganito? Naku sir, si ano po? Sara Duterte po, grabe. Grabe, di ba? Magara. Sabi ko, aba. Oo. So hindi ko nga sinasabi galing sa confidential fund. Oo. Pero nakapagtataka lang, paano niya saan galing yung pera para kumuha ng isang gabi o ilang gabi sa Manila Hotel Presidential Suite. Presidential, nakita mo yung word na yun ha. So yung ko sinasabi na yung kilo si Sara Duterte ay papuntang pagiging gustong maging presidente. Kahit yung seal nga ng vice president, naalala mo yun? Nagsasalita, tinanggal niya, ayoko tong vice president seal. Aba? Napaka-presumptuous Oo, no? sobra. Oo. Tapos susanayin pa siyang yung security team niya, mas malaki pa sa presidente. Oo. Dati nasa 600 plus yun. Oo. Kay BBM, Bumaba nasa... sa 400 plus, Nagreklamo pa. Oo, di ba? So, yun lang, Ronald. Ayun, yun na. So, Ronald, sana may mga natutunan yung ating mga viewers natin ngayon sa pinag-usapan natin. At kayo, agree ba kayo kay Ronald? O hindi? O kaya meron ba kayong impormasyon? cynical Cynical. Sulat yung komento nyo sa comment section sa baba. Gusto namin malaman kung tingin ba nyo mako-convict si Sara Duterte at babaliktad ba itong mga ilang DDS sa senador? O kaya... Hindi lang kung makukonvict. Dapat bang makonvict? yun din. Gusto din namin malaman kung tingin ba nyo dapat makonvict o hindi. With all this evidence. With all the evidence. And may mga DDS tayong nanonood, by the way. Maraming mga Duterte supporters na nanonood din sa atin. Kahit yung mga Duterte supporters, gusto ko din malaman sa inyo kung bakit tingin nyo mako-convict o hindi base sa mga nakita nyo ebidensya. Sulat niyo yan lahat sa comment section sa baba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng programa, make sure to follow me and Ronald. Ronald's everywhere. You can find him everywhere. Pero itong show ng Heckle and Jive, kung gusto mo to, make sure to subscribe din sa YouTube channel na to. At huwag nyo kakalimutan maging paid member sa presyo ng isang kape lang. Yes. Yan lang salamat Ronald. Wala pang isang siopaw sa Mamunlok yun. Wala pa. Di ba? Sige, thank you everyone. Sige, magkikita tayo ulit. Happy weekend sa lahat. Yes. At mahalaga tong weekend na ito dahil sa Lunes ang botohan sa Kongreso. Okay. Ito si Kristan. Ronald Llamas. And this is Heckle and Jive.